So sini nga gabi mapadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Abala naton, the word of God is the mind of God. Amo ni ang panghunahuna sa Ginoo, the final authority sa life sa tao. Kung may gusto ka nga basihan kag i-align sa imo kabuhi, wala sing iban nga makabulig sa aton kundi ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo naghatag sa aton sing paglaom. So salamat kid sa inyo padayon nga pag-upod sa ni, especially sa aton series of study sa Book of Judges. Kag diri na kita karon sa Book of Ruth. No? So matuon kita naman sang isa naman ka libro in the Old Testament, and this is the Book of Ruth. Ano ni ang matunay naton? The Book of Ruth is interesting. Well, of course, tanan nga book sa Bible, interesting. Tale of romance. Ari man di makatuon kita di sang ituwag nga love story. Nami, no? And then, mga intriga, loss, panandod din ka na ng mawala, no? Disobedience, and ultimate of faith. So, amo na yung mga bagay nga matunay naton sa Book of Ruth. Ruth and Naomi journey from heartbreak to hope offer and Old Testament glimpse into God's redemption power as He transformed a bitter widow and a former idolater into a family legacy that would eventually lead to the birth of Christ, our Savior. So, sa siniman nga Book of Ruth, makita naton ang kapait sa kabuhi. Ang isa ka babae nga napatyan sang bana, napatyan sang duwa ka kabataan. And then, amo na si Naomi, and then ang iyang umagad amo nga si Ruth, sa ilang nga kabuhi, ang Ginoo sa gihapon nag-offer in spite sang heartbreak sa tuwag naton nga paglaom sa ilang nga dawa. Si Ruth, a former idolater, baga sa anton ini nga babae, sang una lain ang iya ginasimba nga Dios, but yun what siyang gingamit sa Ginoo nga mataw man si Jesus Christ, our Savior. Imagine na ninyo, no? Ang wala mo gina-expect nga gamiton sa Ginoo para sa iya nga pagkatao, na sang unang kabuhi, lain nga Diyos ang ginasimba. Karon, isa sa lineage na kung makita nimo in the book of Matthew, hindi kayo madula ang alan dira nga Ruth. We can learn, so, sa aton pagtuon subong nga gabi, we can learn much from Ruth about what God wants from our relationship as we walk with Him in faith. So sa sining Book of Ruth, matunay naton kung daw ano kitanghong ang ituwag nga walking with the relationship with God, or living in a life that have God. So, ano ba lang kabuhi nga nagakabuhi ara sa Dios? Matahom, matamis. So, mo nang matudlo diri sa Book of Ruth. Pero, sa nang gabi, sa una na ito ni message, facing the hidden dangers that threaten the home. Una diri, in the days of chapter 1, verse 1 to 5. In the days when the judges ruled, there was a famine in the land, and a man from Bethlehem in Judea, together with his wife and 2 sons, went to live for a while in the country of Moab. The man's name was Elimelech. His wife's name was Naomi, and the name of his 2 sons were Malon and Kilion. They were Ephrathites from Bethlehem, Judah, and they went to Moab and lived there.
Now Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left with her two sons. They married Moabite woman, one named Orpah, and the other Ruth, after they had lived there about 10 years. Okay, now, sa atong pagtuon sumo, love must be the center in home. Love must be a practice sa sulod sa panimalay. Ang gugma. Most vulnerable victim of family instability or kawalang tatag are the children who are too young to understand what was happened to their parents. Sa isa ka panimalay, kung ini nga panimalay, ang gugma, ang relationship sa mag-asawa, masaling nato nagtahaw na or sadya pa kay naglayuay na ang isa kag isa. Ang pinaka-apektado amo ni ang kabataan. Amo ning kabataan. Mamangkot siya, ayan kon ang tatay niya, among upo niya, kan nanay na nagpalayo. Tay, diin si nanay. O mamangkot man ang bata. Kung ang tatay nagpalayo, mamangkot siya sa iya iluoy. Nay, diin na si anay. Do pila nag-anlaw, pila ka simana, pila ka bulan, luig. Hindi ko nakita ang ako na may or ang ako na iloy. So masakit para sa bata. Kung ang gugma sa sulod ng panimalay sa mag-asawa na dula. Now, may isa ka teacher nagatudlo sa sang kabataan. Kaya isa sa mga klase niya naghatag sa sang question sa mabataan. Ano ang inyo ginawis sa inyo life? So naghatag sa sang sentence, I wish, then sugpunan lang sa mga kabataan. Wala siya nag-expect sang iba ng sabat. Ang ara sa iya mind, nag-expect sa bata, I wish I could have bicycle or bike, di ba? Or I could have a dogs, no? Especially sa US, no? Ang ido ya namiangin na sila. Or I wish I could have a TV or smartphone or laptop. Or masiling ka trip around the world. So masami kung pamangkuton kita mga material ang sabat na to. Nakibot ini nga teacher kay man. Isa sa mga sabat sa mga kabataan or mga sabat sa mga kabataan. Sina, I wish my parents would not fight. Madyanan nyo? Sina, isa sa mga ginawis ko ngang akon amay kag iloy hindi mag-away. So nakibot gid ang teacher. Instead sa iya nga edad bilang bata ba, laina ang iya ginawis. Hindi nang hampanganan, hindi nang mamaterial nga mga bagay, kundi ang ginawis niya, ang iya iloy kag yamay, hindi mag-away. Ang isa nagsiling siya, I wish my father will come back. Madyanan nyo. Na ang wish ko niya, ang akon amay magapuli liwat sa amon balay. Welcome back. Then, I wish my mother did not have a boyfriend. Mabid pa sa mga lugar nga okay lang ang divorce. Ma-divorce, may ara ng dason nga boyfriend ang iya mother. Then tawag siya nga father ex-husband. Kita nyo kasubo, no? Sa aton niya ex-boyfriend, di ba? Ex-girlfriend. Sa iya ex-husband or ex-wife, no? Bala na ito na kalaway ng word ni ex. Okay. Sina ang isa pagit sa I wish I had one mom and one dad so the kids would not make fun of me. Na ginawis ko nga isa lang akon iloy, isa lang ang akon amay, agud ang mga kamataan nga kaangay ko
hindi ko nila pagsunlugon. So diri naton makita love is important inside a home. Both the mother and the father and the children kay kinanglanon na sa sulod sa panimalay. Hindi nga ang gugma amo ang madula sa sulod sang balay. Now, sa sining tinion, makita naton diri in the book of Ruth, the problems that will stress the home. Ano ni nga problema nga nag-abot sa panimalay ni Ruth or sa book of Ruth, no? Kay ti panimalay pa ni Naomi ang ginistorya naton kag ni si Abana nga si Elimelech. Okay? The home is being preserved from all signs. A problem from cultural sources. In verse 1, in the days when the judges ruled. Wala gin mention if these judges are godly or not godly. But during the time, sa ila kultura ang nagalid amuning judges. Mga judges. Now, so sa ila kultura, makita natin in the book of Judges 21:25, in those days, Israel had no king. Everyone did as he saw fit. Meaning, sa sinang time, sa life ni Naomi kag sang Abana, ang mga tao nagpinagusto sang ila ginahimo. As long malipayon sa ila, makahatag sa ila kalipay, amo na ang para sa ila insakto. That's why nakahatag ini epekto sa palibot. Kapin pa, butang natin, example lang no. Ay mo palibot, puros tanan kagamo sa tupad mo balay, sa apektado ka man. Pag-abot mo sa opisina, kagamo pagin. Apektado ka gid sa gituwag nga kultura. Then, not only problem from cultural sources, but problem from natural forces. Number day, another problem, there was a famine in the land. May ara nga gutom sa duog nga kunin ginastihan karon ni Elimelech kag ni Naomi. No? Famine in the land. So, because we live in a fallen and sinful world, masaling kita nga nag-aabot ini para sa aton karon nga may pandemic, nga may virus. Because we live in a fallen world, in a sinful world. And ang kalibutan, King creates Ginoo perfect in His hands, in His mind, in His wisdom. And yet, bangod sang sala nga nagsulod, ang tanan napiktuhan. Napiktuhan again. Now, there was a famine. Because we live in a fallen and sinful world. Now, ining problema nga nag-aabot sila and even sa imuman sa angkod sa mga gabi. Now, sa atong tanan nga nagapamati. Sina, distrike indiscriminately. The word indiscriminately, kung sa Tagalog, walang sinadri kinikilingan. Kumbaga sa aton, wala sa may ginapilian. Wala pili mag-abot ang problema. Hindi kay saling ka, malapit ka na sa Ginoo, Diyos noon ka na, hindi ka maabtan sa problema. Maabtan ka sa gihapon. Hindi ka masiling kung wala ka sa Ginoo, ay ka problema, may problema ka man. So, ang problema nag-aabot, kag wala sa sing pili. Kag yari karon ini nga panimalay, na apektuhan sa ituag isa ka problema. And that is famine. Now, they are beyond our control. Isa pa gid ang problema, hindi lamang nag-abot kag wala sa sing pili kung sino iya pagapadulungan pag-abten. But they are beyond our control. Isa, hindi na naton mabalaan kung paano naton sulbaron. Hindi na naton mabalaan kung paano naton sugataon. It is because beyond our control. Now, kung tulukon naton, ayaw katahong bala, ang ngalan nga Elimelech, meaning is God is my king.
Now, katahom sa meaning siya nga no, God is my king. Ang name naman nga Naomi means pleasant one or sweet one. Sweet one. So, nagpakasal si Elimelech kag si Naomi. God is my king, pleasant one or sweet one. So, nag-upod rin ang matahom nga ngalan kay buot silingon. It seems a marriage made in heaven. Made in heaven. Grabe no, do kaangay lang ang ilakasal ara sa langit. Kaya nga man, God is my king. Or smart one. They have 2 children. May 2 sila kabata. Malion were born, he looked sick and sickly. No? May 2 sa kabata, kag isa pagid hindi lamang gutom ang ila karon na eksperyensahan nga problema, kundi ang 2 niya kabata may balatian. Sinad together with his wife and 2 sons, went live for a while in the country of Moab. The man's name was Elimelech, his wife named Naomi, and the name of his 2 sons were Mahlon and Chilion. They were Ephrathites from Bethlehem, Judah, and they went to Moab and lived there. Now Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left with her 2 sons. They married Moabite women, one named Orpah and the other Ruth, after they have lived there about 10 years. Both Malion and Chilion also died, and Naomi was left without 2 sons and her husband. So napatay ini ang bana ni Naomi. So kita nyo, amat-amat ang problema. May problema sa ilang susudad. May problema nga nagtuhaw sa ilang pamilya, gutom. May problema nga nagtuhaw sa ilang mga asawa, ang ilang kabataan, puros na ibalatianon. Pastor, tiway man mention nga may mabalatian sila. Kabalo ka mo. Ang name gali nga may butsingon ni ang ngalan, no? Name Malion was born sickly. That's why ang name nga Malion means sickly. And then ang word nga Chilion or name nga Chilion was significantly born small and weak, pinning or wasting away. Amunang butsilingon sa word nga Chilion. Singon ining 2 nga bata niya may problema. Mga wonder kita no, katahom sang amay kag sang iloy, pero ang bata nila may mga balatian. So masakit para sa ila. So masiling naton, why were 2 sickly children born to such a nice couple? Nga may anak sila, 2 ka balatian noon nga bata. Nga sila nga mag-asawa maayuman. And why did famine comes? Why does anyone face long-term illness? Ila bata nag-endure sang balatian nga mangawig. Or why does any hard worker lose her sons? Because we live in a sin course. Muning kalibutan karon. Now, so amuning natabo diriyo. Ining mag-asawa gingkasal sa ilang duwa, may gutom sa ilang lugar, may problema pa sa ilang syudad, and then 2 niya kabata balatianon. Kag later on, ang bana ni Naomi nga si Elimelech napatay. So nabalo na si Naomi. Ang iya na lang kabataan amuning yabi niya para sa iya nga pagpangabuhi. Apang sang nakapangasawa ang 2 niya kabata. Later on, 2 niya kabata napatay man. So nag-inukdanay na ning 3, si Naomi, si Ruth, kag si Orpah. Both of them are now widows. So dira naton makita ng problema nagaabot bisan kay sino. Bisan kay sino. Ang problema, sometimes they were out of control. Hindi naton makontrol kung kaisa. Now, problems from personal choices. There are times of problema man, not just because sa aton kultura, not just because beyond our control, but also or natural forces, but also sina problems from personal choices. Kung isang problema man
nag-abot sa imo ang problema bangod man sa imo nga personal choices. Now, anong makita naton dre sa kay Naomi kag Elimelech? What dwell in the country of Moab? Sang time sang tagulutom, in time of famine, they moved their family into Moab. Now, anong sala diri? Kung tulokon naton, basahon naton, there was a famine in the land, and a man together with his wife and 2 sons went to live a while in the country of Moab. Anong sala diri? Kay nag-transfer sila sa ilagin istaran from Judah to Moab. Kabalo ka mo, gali amo ini. Sa sinang time balaan naton, sa part ni Elimelech bilang amay, kinanglano niya pakaunon ang iya mga pamilya. Siya, asawa niya, kag duwa niya kakabataan. He had 4 mouths to feed. Now, but during a time of famine, anong iya nga ginhimo diri? Gin-sacrifice niya ang iya pagtuo. That's why kung tulokon naton, taning wala siya nagaling dito sa ila place. Kay nga, ining Moab, kung ma-recall ninyo ang history sa time ni Lot sa Sodom and Gomorrah. Sang gipapalagyo sila sang Dios in Sodom and Gomorrah. Yari karon ang upod na lang nila ang 2 niya kabata nga babae. Nag-star sila sa cave. Nabalaan kag nag-istoryahan ay ining 2 ka mag-utod nga bata ni Lot. Sina nga aton nga pamilya daw hindi ni bagdamo. Kay ti si tatay na lang, wala na si nanay. Wala man ta utod nga lalaki. Anong ilagin himo? Kabalo ka mo ilagin himo. Ginhubok nila ang ila tatay. Ang magulang, una naghulit sa iya nga tatay. Imagine nyo kung ano kalaot during the time. And then, dason nga gabi, ginhubog naman nilang tatay nila. And then, ang ikaduwa nga babae, amo naman naghulit sa yamay. Ang pinakamagulang nga bata nga babae nagbusog kag lalaki ang iya bata. Ginpangalan kay Moab. So, meaning, to move to Moab was the moral equivalent of backsliding in the part of this family, Naomi and Elimelech. Nga sa times ng famine, nagtalikod sila sa gituwag naton promised land. Nagtalikod sila in the presence of God. Hindi parehog kay Job, no? Yang ginakusar siya ni Satan sa Ginoo nga si Job nagatuman lang kay nagalagad si Ginoo. Kung may blessing kay manggaranon siya. Maayo niya kabuhi. But apang si Job na-prove sa iya kabuhi. Nga bisan pa dulaon ang tanan sa iya, nagpabilin siya sa pag-alagad sa Ginoo. Hindi lang ito yung gutom na experience ni Job yan. May gutom, may kahapdi sa physical, may kahapdi sa pangununa, may kahapdi sa tagibusuan. But you know what? Ang katahom kay Job, nagpabilin sa Ginoo. Kaya nga man, madula man ang tanan sa iya, pero wala madula ang Dios nga naghatag sang pakamayo. So ang natabo diri kay Naomi kag kay Elimelech sa time sa gutom, ila gintalikdan ang ituwag nga promised land. Inheritance nila. Now, so notice the full consequence of this decision. So ining problema nila gali. Hindi lamang may problema sa sila sa susudad, sa ilang kultura, no? But also sa ilang nga decision. Dahil tayo i-check na ton. Nga nag-abot sa imo kaugalingon, sa akon kaugalingon, ang kasakitan, ang hapdi sa kabuhi, base may problema man kita.
Kung isa, hindi naton pang ibasol ya sa ibang nga tao. Sa lingkaway ko katapos sa akong pag-iswila kay sang una amo ni, ginahagad ko nila nga magligoy. So, pasibangdan mo tanang iban, imo na ya desisyon. Masiling ka, wala na ko da nagsimba kay nasandad ako. Pasibangdan mo naman ang iban. Pasibangdan mo naman ang iban kung nga wala ka nagsimba. Imo na ya desisyon sa imo kabuhi. That's why ang suffer or ang sacrifices, ikaw man niya. Kung isa, ikuan lang naton sa iban ng tao kung nga wala ka nag-alagad sa Ginoo na. O hindi na ya rason. Ang tao, hindi na ya Diyos. Ang tao, hindi na nimo ya manuluwas, wala na ya nag-provide sa imong daily na kinanglanon. Wala na sa gahatag sa imong hangin, tubig, kundi sa Diyos ikaw mag-alagad. That's why sa Ginoo nga, God is perfect. So, ang ila pag-disobey has a full consequence. Ano ni? He disobeyed a direct command of God. Disobedient lead to a state of ongoing disobedience. Nga, ang ila pag-disobey sa Ginoo, nagsigi-sige na. Imagine they live in Moab, they're about 10 years. Meaning, sa ila pagtalikod, sa lugar nga ginrami sa Ginoo sa ilang pagtalikod mismo sa Ginoo, nag-abot sa 10 katuig. Okay? He devalued his spiritual heritage in the sight of his family. Spiritual inheritance that God gave his forefathers. Faith inheritance amo ng promised land. No? Ang ilagagin bayaan. And then makita naton, he positioned his family for great temptation. Great temptations. Ginbutang niya man ang iya pamilya sa lugar nga malapit sa temptation. Di ba la? Masalig ka, ligon ka. No? But you know what? Kung kaysa, namoy galig-on ka, pero tiga palapit ka man sa temptation. So, anong wa siya na? Hindi ka salig sa imo kaglingon. Salig kita gidya sa Ginoo. Now, sumali yun ang children and biblical sinadri ang natabo sa ila kabuhi. Kaya nga man, nakapangasawa sila karon sang hindi man Diyos nun. Idolatrous nga mga babae. So, hindi lamang karon sa pag-disobey ni Naomi kag ni Elimelech, hindi lamang sila nakasala, pati ang ila kabataan. Kag balaan naton ang Ginoo gabawa gina sa ila nga hindi sila magpangasawa sang hindi nila pareho nga Hudiyo. Kaya nga man, ang warning sa Ginoo sa ila kay base ang ila pagtuo, ila bayaan kag didto na sila magtuo sa Dios sang ila ginpangasawa nga hindi man matudtuon nga Dios. That's why ga-warning gina ang Ginoo sa ila. Now, his disobedience did not alleviate their problems but aggravate. Meaning, ang iya pag-disobey sa Ginoo during sa times ng gutom, nagpalayo sa hindi nakasulbar sa ila problema, kundi naghatag pagid sang dalagko nga problema. Imagine nyo, after his death, napatay si Elimelech, napatay ang duwa niya kabata, sa sinanga doog, wala gid sing pamilya sila nga palapitan. No? Struggle on their own without help of close relatives. Subo-subo gid no? Wala may nag-unong sila. That's why sa aton man tanan, let us examine ourselves, re-examine ourselves, the choices that we have made in our life. Ina bala ang imo choices, anong impact sa imo panimalay, sa imo pamilya? Kung ikaw gahandom karon ang hen saling ka bayaan mo na imo asawa or bana, try to ask yourself, what next? What would be the impact no sa imo nga kabataan? Ano ang epekto sa iyo? Epekto sa imo.
Try to ask yourself, anong epekto sa imong pamilya? Now, so the premise that will test the home or ang lugar diri makita pagid naton. Totally sila diri disregard God. Ang lugar nga ginkantuan nila kabalo kamo. Nagduso pagid sa ila nga magpalayo sa Dios. Nagduso pagid sa ila nga sila mismo magtalikod sa Ginoo. Some are convinced that their God home is better off if God stay out of the lives. Iba niya gapati, bega tuo nga kun ang Ginoo wala sila kabuhi, do nami ila kabuhi. No. Sala ginaya. Sala. So ano pagid ang matabo dire? Sa lugar nga kudiin nagstay sila, nagpalayo sila sa Ginoo, ang ila kabuhi nangin mapait. And then limit your commitment to God. We possess faith but just don't practice. Ano naglimit sa ila? Ang pag-alagad sa Ginoo. Ang pag-alagad sa Ginoo. Kung kaisa mala mga kauturan, ang kasubok kay may mga tao kung saan ulang madumduman ang pagsimba. May iban gani nga KBL na lang gid nga makasulod sa simbahan. Pastor, ano ng KBL? Kasal, bunyag, lubong. Saging kasal siya, ara sulod simbahan. Saging bunyagan siya, ara sulod simbahan. Saging lubong siya, ara sulod simbahan. Buka tatlo na lang yun. Bunyag, then kasal, dun lubong. Ang sadya na karon, kung sang pagbunyag sa imo, wala pa sulod simbahan. Pagkasal mo, way ka pa simbahan, paglubong na lang. So ano ang mapakita nimo or nakon kung amo na ang aton pagkilala sa Ginoo sa aton kabataan? Do you think ang kabataan naton mangin isa man ka maayo nga bata kung san o ka lang makadumdum sa pagsimba? Amo na kung kaisa no, hagadon mong tao magsimba. Hindi magsimba kay mahambal sa may ara man kami kay ginasimbahan. Pero kung i-check nimo, wala man ato gasimba. Madumduma lang ang Ginoo kung kaisa kung kwarisma bla, fasting, hindi man magkaon sa maapoy, hindi man magtrabaho, buot-buot, hindi mag-inom. Pero tapos na, balik naman. Kaya nga, wala gidya relasyon sa Ginoo. May ara nga pagkilala sa Ginoo, but just don't practice it. Now, ano pagit? Compartmentalize God. No, ginadivide ba lang Ginoo? They go to church sometimes and they don't bring their faith into their homes. Ariyo? Simbaman, pero pag-abot sa balay, ang iya na pamatian nga mensahe sa simbahan, messages, sermons, wala man gina-practice sa sulod sang panimalay or sa iya ginatrabawan. Now remember, when we say spirituality, it not only nag-cycle sa sulod sa simbahan, kundi dira man sa imo panimalay, sa imo ginaobrahan. Dalon mo yang Ginoo. Hindi nga pag-abot simbahan, tama ka kamalaan, tama ka kadyusnon, kanami ka man magkanta, katahom sa kabuhi mo, pero pag-abot sa panimalay, anong ihambal sang kabataan mo sa imo? Pag-abot sa trabaho, anong ihambal nila? Base way gani sila kabalo Kristohanon ikaw. Yan natago mo pa? No, hindi kita magkahuya sa Ginoo. Now, ikatatlo nga ma-learn naton, the promises that will bless the home. The home, hidden in this story. Actually, hidden in this story. Two promises. The promises regarding God. When we leave God for Moab, so sang nagbiya sila sa Ginoo, pakadto sa Moab, siyempre, He wait for us where we left Him. Amo ning katahom sa ila. Kay bisan nagpalayo sila, pakadto sa Moab, 10 years, ang Ginoo gali gahulat yapon sa ila, kundiin sila naghalin. Just like the prodigal son sa story naton in the gospel. No, ang isa ka bata naglisensya sa amay nga magalakat, magapalayo. So nagpalayo siya, naka-experience siya sa gutom.
naka-experience sa pag-antos, naka-experience sa hindi maayo nga kimtangan sa kabuhi. But yun ang katahong kay nga man, sang naggutom na siya, nakadumdum siya balay. Ang nami kay niya may, wala nag-transfer sa iban nga balay. Wala nag-transfer sa balay. Kundi siya naghalin, dito man siya nagbalik, kagang yamay, nagahulat sa iya. And that is God's promises sa imo kag sa akon kung ikaw nagpalayo sa Ginoo, ang Dios gahulat sa imo. Abiyan utod sa Ginoo. Mapalayo ka man saya, hambal di raw 10 years sila nga nagpalayo sa Ginoo. 10 years sila nagkabuhi sa hindi sakto. 10 years sila nga nagbiya sa ila pagtuo. Pero ang Dios nagahulat sa ila, and that is God's promise. Sila kabuhi. God has not moved. Ginoo ya wala yan halin. Stay day lang ng Ginoo, ikaw lang niya mahalin. Ikaw lang niya mapalayo sa Ginoo. Now, ikaduwa nga promise. The promise regarding your inheritance. Now, do you think paghalin nila dito sa promised land sa Ginoo nga ginhatag sa ilang lugar, pag-abot nila wala na. Ara gyapon ang promised land sa Ginoo para sa medyo hilamonon lang ay hen o lain na nga tanom ang nagtulubo bu ara gyapon. So when one lives the promised land, that is fellowship with God sa aton karon, no? Kung ang isa sa aton nagbiya sa gituwag fellowship with God for a land of empty but attractive promises, he may sinadri ang Ginoo sa gyapon nagahulat sa imo kag sa during sa time nga si Adan kag si Iba nakasala, ang Ginoo wala nagtalikod kag nagbiya sa ila. Then God asked them, Aden and Eve, diin kamo. Kay nga man sa sina nga lugar, kung tulo ko naton, ano ang Diyos ay katultol? Tatlo mo lang sila. You know what? Kaysa sina nga duog, sila nga tatlo, si Adan, si Eve, kag ang Ginoo naton, may meeting place that dira sila maka-fellowship. Kaso lang sa nakasala sila during the time nga tiniun sila mga mag-fellowship sa Ginoo, hindi sila nahuya sila sang ila sala nga ginahimo. Patunot ang katahong sa Ginoo nga bisan may sala ikaw, ako may sala, ang Ginoo gali nagahulat sa imo kag para sa akon. Yes, he may find fullness but will not find fulfillment. Ayan, ikaw, masaling ka, nagkabuhi ka sa kalibutan, nakaangkong kamayan sa fullness but not fulfillment sa imo kabuhi. Elimelech thought that leaving God and moving to Moab would solve his problems in the book of Ruth, no? Chapter 1. Ang samay niya sa times ng gutom, ang pagpalayo niya sa iya lugar, fellowship with God, pakadto sa Moab, makasulbar siya problema. Pero anong natabo? But simply created more problems in his life. Ang muna gali mga uturan, abi naton, ang problema nga nag-abot sa aton, masulbar naton sa atong kaugalingon, hindi sa bulig sa Ginoo, o isang sugod ko sa Ginoo. Sa pagpalayo mo, do you think wala ka na problema kung magpalayo ka sa Ginoo? Kay nagsunggod ka, nga masiling ka tutong ko sa Ginoo, alagad ko sa Ginoo, nga nag-abot ang problema. So nagsunggod ka sa Ginoo. Now, do you think pagpalayo ni mo, wala na dayon problema mag-abot? Basi sunod-sunod bagay. Remember, ang Dios gaulat sa imo. Here's the good news. Anong mayong mga balita dre? You may leave the importance from God, but you cannot live it. Ayan, ginbayaan nimo, not the word important, but inheritance, no? You may leave the inheritance, but from God, but you cannot live it. Kangay sa imo kabuhi, no? Kung iya ka sa Ginoo, iya ka gid sa Ginoo. Ayan, matilikod ka man sa iya, pero ang gin-promise sa Ginoo nga kabuhi nga walay kitapusan, hindi na niya pagbawion.
Hindi niyo pagbawion. Do ka angay bala sa kwarta. May kwarta ka 1,000. Ang 1,000 mo nga kwarta, amo ng value sa kwarta nimo. Nahiguan siya. Kaya nadagdag ayan sa duta. Now, kumbaga hindi na siya bago. Mahigo na siya. Now, kung ibakal mo sa tiyanggi, mabakal pa. Yes, mabakal pa. Kay 1,000 man sa gyapon. Nahiguan lang. Disiban ikaw, anak ka sa Ginoo. Hindi po singong kung nakasala ka, hindi ka na anak sa Ginoo, anak ka gyapon sa Ginoo. Kaso lang may struggle, kaya may consequence kung ikaw magpalayo sa Ginoo. Amo nang katahom sa atong Ginoo, no? Katahom sa atong Ginoo. So, in closing, with God and only with God can you have full and satisfying life. And when you die, you have inheritance will await you. So sa Ginoo lamang, kag sa iya lamang, makuha nimo ang ito'ag full and satisfying life sa iya lamang. Di ka pa makadto. Pangitaon mo pa sa kalibutan, pangitaon mo pa ang mga butang nga makasatisfy sa mo sa kalibutan. Hindi mo makita. Ang makita mo lamang na sa Ginoo. Kaya nga, ang Ginoo amo ang nag-create sa imo. Siya lang ang kabalo kung anugid ang dapat kag imo kinanglanon. So hindi pwede pala talikdan mo bayaan ng Ginoo kay kinanglanon naton siya sa atong kabuhi. Nga kinanglanon naton siya nagtuga sa aton. Kag siya lang ang makakayo sang kabuhi nga ining masiling naton naguba, naruhen, nangin masubo, nangin malaway. Siya lang makakayo kay nga man siyang tag-iya sine. So madamo nga salamat sa inyo padayon nga pagpamati kag pag-upod sa mga gabi. Padayon no naton tuon ang Book of Ruth kag kabay nga ma-enjoy kita sine. So salamat gid kag may gabi sa inyo nga tanan. Magapangamoy kita. Amay nga lang iton salamat kid Lord sa mga gabi. Salamat sa imo kaluoy kag gugma sa amon. In spite sa mga mistake nga mahimo namon and yet if we come to your presence, if we bring back again our life in the fellowship with God, may ara Ginoo nga mga changes matabo sa among gabi. But if we'll remain sa pagpalayo sa imo, problema maga-abot pagid Ginoo. At salamat Lord sa imo promises. Wala ikaw nagabulag, hindi ka Lord magtalikod sa amon kung kami magpalapit sa imo. Lord of Day, ang mga utunan namon nga nagapamatiin subong, ang ilang mga kinanglanon, ikaw mag-provide, tipigi, ang kaday sa isa sa ila, mabulig Ginoo. Bisan pa gina-pray ko sa imo Lord, ang mga utunan namon nga ara sa pagbatsyag sa kasubo, may mga namatyan, i-comfort sila Ginoo, may mga kauturan kami nga may balatian, naglada, si Tay Piding, si Nunguloy, si Dave, sa mga Baskongin family, kag mga senior citizens in ng iglesia, Lord, buligi sila. Sa mga nawadaan sa trabaho, kabay nga ikaw, gid Lord, makahatag man sa trabaho sa ila. Sa mga lagad mo, kaya nagabasakit, si Pastor Lester Arabilo, Pastor Garobilio, Pastor Suita, Pastor Sikang, Pastor Kadalman, Lord, comfort them. Sa mga lagad mo man nga nagawali sa mupulong, give them wisdom and even working of the Holy Spirit. Gina-pray ko man sa imo Ginoo, bisan pa mga Christian school, ikaw gid mag-bless sa mga Christian school nationwide. San Padre man sa amon school Ginoo CFB Buligi, amon principals Ma'am Iba, upod sa mga school board kag mga teachers. Amo man Lord ang BJIT. Buligi si Nang Tuji, Sir Brets kag mga teachers sa pagpatigayon sa inyo. Salamat Lord sa mga school nagadalas ang imong ngalan. Lord, buligi man ang amon mga gobyerno, amon presidente, vice president amon, bisan pa mga senators, and also ang amon mayor, vice mayor, bisan pa ang amon kapitan dire, si GP Sonsa. Lord, ikaw magabulig sa iya. Lord, buligi, bisan pa ring problema, nga ginatubang sa tao. Lord, we know, halustanan, pangamuyo madula sa name. But Lord, amon pangamuyo, ang amon pagtuo, palig-una, bisan pa, nagapadayon ini nga problema. Lord, buligi ang kada isa sa amon, of days and gabi sa amon pagpaway, tipigi kag bantay ang kada isa sa amon. Ginampo na ko ng tanan sa ngalan ni Jesus. Amen.
Madamong salamat sa inyong pagupod kag pagbumati subong nga gabay. Kabay ang Dios magpamayo sa aton tanan. Dumdumunta ang Dios magabalik kag dapat nakaaman kita sa tanan nga tinuon.